natin ngayon ay panalangin. Prayer. Kung paano manalangin si Jesus. Amen. Dito, mahalaga na tayo ay humihinga. Bakit? Kasi mabuhay tayo. Kapag ang tao hindi humihinga, ano siya? Patay. Ang panalangin, katulad to ng isang paghinga. Kasi kung hindi tayo mag-pray, hindi tayo tutuginin ng Panginoon sa ating mga kahilingan. Kasalanan, no? Sabi rito, no, ang panalangin ay isa sa mahalagang susi sa paglagong spiritual. No? Ang panalangin ay ating pakikipag-usap. Hindi natin kinakausap ang Diyos. Kailangan mabuti din tayo makinig. Amen. Ang ibig sabihin ng panalangin, ito yung pakikipag-usap, komunikasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Di ba pagka ikaw ay tumatawag sa cellphone, ikaw ay may tinakausap, hindi lang ikaw ang nagsasalita. Kailangan yung kausap mo, pinapakinggan mo rin. Amen. Kasi kapag ikaw lang nagsasalita, baka yung kausap mo, pipi, hindi nagsasalita. Kailangan nakikinig tayo. Amen. Ganun kahalaga yung pakikinig. No? Ang panalangin ay lakas. Ito'y nagpapalakas ng ating spirito at pananampalataya. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng ating buhay. Sabi ko nga sa inyo, katulad ng paghinga natin, araw-araw humihinga tayo. Kasi buhay tayo. Ganon din yung panalangin. Kailangan natin mag-pray araw-araw. Di ba sa panalangin natin, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Bakit hindi na lang buwan-buwan? O kaya taon-taon para isang tingin na lang. Di kasi gusto ni Lord, magkaroon tayo ng intimate na relasyon sa Kanya. So, sabi ng mga alagad ni Jesus, Panginoon, paano ba manalangin? How to pray? Di ba may binigay sa atin ang Panginoon kung paano tayo manalangin? The Lord's Prayer. Natandaan yun? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya na nagpapatawad namin sa nagkakasala. At bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. So, ibig sabihin, ito yung prayer na binigay sa atin ng Panginoon. Example lang yun. Pag sinabi mo example, halimbawa, hindi yung uulit-ulitin mo. Di ba sabi ng Biblia, pag nagpipray kayo, huwag kayong gagamit ng paulit-ulit. Panginoon Maria, napupuno ka ng bukod kang pinagbala sa babae lang. So, ibig sabihin, itong prayer na binigay sa atin ng Panginoon, example lang. Kasi pag magpipray tayo, sabi ng Biblia, huwag na tayong paulit-ulit. Kasi bago pa tayo manalangin, alam na ng Diyos yung ating mga kailangan. Kailangan ba natin ng pagkain? Kailangan ba natin ng kasuotan? Kailangan ba natin ng bahay? Ibig sabihin, yung mga yan, provided na ng Panginoon. Kapag tayo ay nananalangin. Amen. May isang katotohanan na dapat natin malaman sa panalangin. Kapag nagpipray ka, kailangan pumasok ka sa isang silid. Sa kwarto mo. At mag-pray ka doon ng tahimik. Para nakakapag-concentrate ka. Amen. Kasi gusto ni Lord, pag nagpipray tayo, talagang nakafocus tayo sa Kanya. Patayin mo muna yung cellphone mo, o kaya, ano mo na lang, para pag may katawag sa'yo,
hindi ka ma-distract. Amen? So, unang-una, pag nagpipray tayo, kailangan natin magkaroon ng seryosong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sabi rito, ang relasyon ay mababalik muli dahil maaari natin tawagin ang Diyos na ating Ama. Ang Diyos natin ay ang ating Ama. Ano ibig sabihin ng Ama? Diba meron tayong mga tatay dito? Ano yung obligasyon ng tatay natin? Diba? Bigyan tayo ng ating pangangailangan. Maprotektahan tayo. Ganon din ang ating Ama sa langit. Amen. Ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan upang tumugon sa ating mga pangangailangan. No? Ang tamang paraan na sundin sa ating panalangin. Meron tayo tinatawag na ACTS. Acts. Sabihin natin ACTS. Acts. No? Hindi yung Acts party list, ano? Hindi ano, ni Tulpo. Unang-una, pag mag-pray tayo, we need to adoration. Sabihin natin adoration. Ano ibig sabihin ng adoration? Sa Tagalog ito yung pagsamba natin sa Panginoon. Pagsamba. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito yung pagsamba na dapat na ginagawa natin. Sinasamba natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Kasi malakas pa tayo. Amen? Di ba? Yan ang panalangin. Adoration. Pangalawa, anong sunod sa A? C. Confession. Lahat tayo dito nagkakasala, di ba? Nagkakamali. Anong gagawin natin pagka nagkamali tayo, nagkasala? Yan, kumpisal natin. Amen? So, ang pagkikipagkumpisal, ito yung pagkapatawad namin sa nagkasala sa atin. Mahalaga yun. Kasi hindi tayo tutugin ng Diyos kapag tayo ay may kasalanan. Sabi ng Biblia, ang Diyos hindi siya bingi, hindi rin siya bulag. Alam niya yung ating pangangailangan. Pero kapag ikaw ay may kasalanan, yung panalangin mo hindi nakakaabot sa langit, sa Panginoon kasi merong hadlang. Ano yung hadlang? Anong hadlang sa panalangin? Kasalanan. Kasalanan. Kaya kailangan ikumpisan natin. Anong sunod sa C? Letter T is thanksgiving. Pasasalamat. Bakit mahalaga na tayo ay nagpapasalamat? Bakit mahalaga? Kasi pag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, lalo na tayong i-bless. Lalo tuto pa rin yung ating mga kahilingan. Amen? Di ba si Jesus Christ nung siya ay nagpagaling ng mga may ketong? Alam niyo yun? 10 ketongin. Alam niyo yung ibig sabihin ng ketong? Yung nalulusaw yung balat nila. Buhay pa sila, parang naaagnas na yung kanila. Oo. Yung ilong nila, pag ginawa ka nila, baka balaglag. Ibig sabihin, na ano yung ano nila, yung laman na aagnas. May ketong. Dati, sa panahon ni Jesus, wala pang gamot sa ketong. Kaya pagka may ketong sila, parang silang may AIDS. Hihiwalay sila doon sa ibang lugar. Sama-sama sila doon. Kasi nga, baka makahawa sila. Ang tawag sa kanila, marurumi. Kasi nga meron sila sakit na nakakahawa.
Di ba nung nagkaroon ng COVID-19, nagkaroon nung tayo ng di ba? Lockdown. Oh. Yung mga may COVID, hinihiwalay sila, dinadala sa malayong lugar kasi nga, nakakahawa. At hindi lang yun, ang COVID ay nakakamatay. Eh yung ketong nakakamatay ba yun? Ha? Pwede, pagka malala na, nauubos na yung naagnas na. No? So meron 10 ketongin ang lumapit kay Jesus. At ano nangyari sa kanila? Nung lumapit sila kay Jesus, sila ay pinagaling ni Jesus. Amen. Nung sino mo lumalapit at nagtitiwala sa Panginoon ay makakaranas ng kagalingan, himala. So nung umalis na yung 10 ketongin, at pagkalipas ng ilang oras, ilang araw, may bumalik. Ilan yung bumalik? Isa lang ang bumalik. Anong ginawa ng isa? Nagpasalamat siya. At nung nagpasalamat siya kay Jesus, sabi ni Jesus, nasaan na yung siya na bumalik? Wala na. Ganun yung tao eh. Kung may kailangan lang kay Lord, tsaka lang sila lumalapit. Pero pag wala nang kailangan, di ba? Pagka may kailangan, praise the Lord. Pagka wala nang kailangan, erase the Lord. Burado ng Panginoon. Hindi ganon. Amen. Kailangan lagi natin pasalamatan ang ating Panginoon. Kasi ang nagpapasalamat ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kahilingan. Anong sunod? Letter S. Last na ito. Ano yung una? Letter A? Adoration. Letter C? Confession. Letter T? Thanksgiving. And letter S? Superman. Hindi. Supplication. Supplication. Ano sa Tagalog yung supplication? Ang supplication, ito yung paghingi natin sa ating mga pangangailangan. Diba? Sabi nga ng Biblia, humingi ka at ikay bibigyan. Pumatok ka at ikay pagbubuksan. Pumanap ka at ikay makakasumpo, makakakita. Amen. Kung hindi ka hihingi, bibigyan ka ba? Halimbawa, papasok kayo, nay, pwedeng baon. Siyempre, hingi ka. Di ba? Pag hindi ka humingi, bibigyan ka ba? Halimbawa, nay, meron kami project. Magkakaroon kami ng contribution. Dati, nung bata-bata pa lang ako, nung hindi pa ako tunay nakakilala sa Panginoon, pagka meron kaming project, hingi ako sa mama ko, pera. Diba? Pero ang problema sa akin, kahit wala akong project, humingi ako ng pera. Nagugupit ako. Kunyari may project kami, hingi ako ng pera. Pero gagawin ko, magsusugal ako. Magsusugal, mag-iinom. No? Kasi wala pa akong relasyon sa Panginoon. Pero nung ako'y nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, sabi dito, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alinlangan tungkol sa anumang bagay. Sa halip, tingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin ay pasasabi. Amen. Meron isang bulag, ang pangalan niya ay Bartimeo. Sabihin niyo Bartimeo. Si Bartimeo ay bulag at syempre, nung nakita niya na si Jesus ay papunta sa lugar nila, o narinig niya, ang ginawa niya, pumunta doon sa pinagdadausan ni Jesus. Diba? Eh kaso maraming tao, mahirapan siyang makalapit kay Jesus. Anong ginawa niya? Sumigaw siya, Jesus! Yung mga tao pinagbawalan siya. Tumahimik ka! Eh, ibis na nanahimik siya, lalo niya pang nilakasan, Jesus! Ano nangyari? Narinig siya ni
Jesus. At ang sabi ni Jesus, tawagin niyo ang taong yan. Then, ang nangyari? Lumapit sa Bartimeo. Anong sabi ni Jesus? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Siyempre, gulat siya. Ang gusto niya, makakita. Ano nangyari? Gumaling pa siya? Bakit siya gumaling? Ano pa? Bakit siya gumaling? Sa pangangaral ni Jesus, ano pa? Sa panalangin. Panalangin may masasalamat. Panalangin may paniniwala. Pananampalataya. Kasi kung wala siya pananampalataya, hindi siya makikipagsiksikan sa tao. Hindi siya, pag binawala siya, hihinto na siya. Pero hindi siya tuminto. Di ba? Lalo na yung nilakasan para marinig siya ni Jesus. Tingin ko yung unang sigaw niya, narinig ni Jesus eh. Pero, tinesting lang ng Panginoon kung hanggang siya lalapit sa kanya. Nung nilakasan niya, narinig siya ni Jesus. Amen. Ganon din sa panalangin natin. Kung minsan yung panalangin mo, hindi tinutukoy ni Lord, ikaw makawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Amen. Di ba meron tayong pinagpipray? Ito ibang sa panalangin natin, hindi pa tinutugon, di ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pag may tiyaga, may dilaka. Di ba? Huwag kang mawala ng pag-asa. Lagi kang manalangin. Di ba? Kapag kayo ay nangangailangan ng karunungan, anong gagawin nyo? Siyempre kayo kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng karunungan para maipasa ko tong aking exam. Sabi sa Biblia, pag humingi ka sa Diyos, ang Diyos ay saganang magbigay. Hindi madamot ang Panginoon. Ang gusto lang ni Lord, kapag nanalangin ka, ikaw ay ano gagawin natin pag mag-pray natin? Letter A, adoration. Sambahin natin ang Diyos. Letter C, confession. Kung meron kang kasalanan, ikumpisan mo. Ano sunod? Letter T, thanksgiving. Magpasalamat siya. At letter C, supplication. Yung pangangailangan. Lahat tayo nito may kailangan, di ba? Anong gagawin natin? Mag-pray tayo. Kung meron kang kapatid, meron kang magulang na naliligaw ng landas, yung gagawin mo, pag-pray mo, bahaginin mo ng mabuting balita. May natutunan ba tayo? So, anong topic natin? Yan, acts of prayer. Panalangin na may gawa. Acts. Ano yung A? Adoration. Adoration. Confession. Confession. Thanksgiving and supplication. Amen? Amen. Sige, mag-pray na tayo. Hingi tayo sa Panginoon ng gabay sa ating buhay. Lord, nagpapasalamat po kami sa salita mo namin na talakay. Ang dalangin po namin na patuloy kang maghari sa aming buhay. Dalangin po namin maging matibay, matatag ang relasyon po namin sa iyo. Sa pananalangin, at pakikinig, pagbabasa ng salita. Piniglas ko po ang bawat isang estudyante na narito ngayon o nakinig ng iyong salita. Piniglas mo po ang bawat isa, patuloy na gabay, at pagpapala mo ang siyang patuloy po namin maratas. Salamat po, Ama. Muli, tinataas ka namin. Lumalhati ka po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Parapakan natin ang Panginoon.